Live traffic update muna tayo mga karangkada. Ang nakikita nyo sa inyong mga screen ay ang traffic situation dyan sa may Commonwealth Avenue. Sa left side ng inyong mga screen, yan yung mga galing Fairview at papunta dyan sa may Quezon Memorial Circle, papuntang Quezon Avenue, papuntang Timog. Samantalang nasa right side ng inyong mga screen, yan naman yung galing Quezon Memorial Circle, papuntang Tandang Sora, Batasan area, hanggang papuntang Fairview at Novaliches. Sa mga oras na ito, mabilis pa naman ang daloy ng trapiko sa magkabilang linya. Lunes, March 10, 2025, Kapit Pilipinas. Isang araw na naman ng maiinit na balita. Ako po si Jack Batallones. Walang palalampasin, walang iiwanan. Naririnig tayo sa Radyo 630 92.3 FM Radio Manila at Regional FMR Station sa buong bansa. Sa ngalan po ni Miss Nina Corpus, ako po si Jeffrey Hernaez. Ito ang Arangkada Balita. Viral na to. Git-gita ng rider at taxi driver na uwi sa suntukan. Buy bust operation sa Bulacan, nauwi sa engkwentro. 2 pulis, patay. 3 empleyado ng NAIA, nasangkot sa nag-viral na tanimbala, sinibak. Pagpunta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Hong Kong, pag-ilag nga ba sa warrant of arrest daw mula sa ICC? At mga pelikulang Pilipino ipinalabas sa Manila International Film Festival sa Hollywood. Viral ang ilang pasaway sa kalye sa Cebu. Isang vlogger ang nagdulot ng abala sa traffic nang mag-costume ito at gumapang na parang snail o kuhol sa gitna ng daan. 2 lalaki naman ang nagsuntukan sa kalye dahil sa away trapiko. Narito ang marangkadang balita ni FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Sa viral videong ito, kita ang suntukan ng 2 tao sa gitna ng kalye sa Cebu City nitong Sabado ng umaga. Ang nakaberde, isang food delivery rider, taxi driver naman ang nakapula. Sabi ng mga nakakita, nagkagit-gita ng 2 na nauwi sa road rage. Tumigil lang sila sa suntukan nang may lalaking umawat sa kanila. Umabot na sa 4 million views ang naturang video. Nakarating naman ito sa tanggapan ng LTO. Sabi ni LTO 7 Regional Director Glenn Galario, naglabas na siya ng show cause order para sa 2 motorista. Paalala niya sa mga motorista, habaan ang pasensya lalo na't mainit ang panahon ngayon. Sa bayan naman ng Konsolasyon sa Cebu, trending din ang isang vlogger matapos mag-costume ng isang snail at gumapang sa gitna ng daan. Ginawa niya ang video habang rush hour kung saan maraming mga sasakyan sa daan. Maririnig sa video na binubusinahan na siya ng mga sasakyan na nasa kanyang likod, pero patuloy pa rin ang vlogger sa kanyang content. Nakilala na ang vlogger. Sasampahan naman siya ng karampatang kaso ayon sa hepe ng HPG Region 7. So I directed already my investigator to coordinate with sa ang mga taga-legal, no? Kung sa'y pwede na to nga ma-file nga kaso para dili na ni siya panagingnan pa sa uban. Nagpaalala naman siya sa mga vloggers lalo na sa paggawa ng content sa gitna ng daan. Kung magbuhat og vlog dili man na siya bawal, pero ato ang siguraduhon nga dili ta makahasol, dili ta makabutang sa kadelikado, safety sa ubang tao o sa mismo sa naghimo sa vlog. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Nakakainit nga naman ang ulo yun dahil kung late ka na tapos gaganon pa sa harap mo sa traffic. Sa ibang balita, patay ang 2 pulis sa buy-bust operation na nauwi sa madugong engkwentro sa Bulacan. Narito ang marangkadang balita ni FMR News Central Luzon correspondent Gracie Rutao. Humandusay sa kalsada ang 2 pulis matapos mabaril ng tinutugis nilang suspect sa Bocaue, Bulacan nitong Sabado. Agad na nasawi ang mga biktima na sina Police Staff Sergeant Dennis Kudiamat at Police Staff Sergeant Gian George de la Cruz.
Ang subject po nila dito ay mga personalities na allegedly ay engaged po sa pagbebenta po ng mga baril. So nagkasa po ng police operation, nakatunog po itong kanilang mga subject ng police operation at binaril po yung ating police. Base sa investigasyon, inatake sila ng isang hindi nakikilalang gunman sa Sitio Tugatog. Tinamaan si De La Cruz sa katawan, habang si Kujamat naman ay nabaril sa ulo. Nahuli naman ang isa sa mga suspect na si alias Dado. Yung pong nagbenta mismo ng baril, magkapatid po ito at sa ngayon po ay patuloy po yung sinasagawa po nating pursuit operation. Narecover mula kay alias Dado ang isang baril, granada, marked money at motorsiklo. Gracie Rutao, umaarangkada sa pagbabalita. At kaugnay ng balitang yan, naglaan ng 200,000 pesos na pabuya ang mga otoridad para sa sino mang makakapagbigay ng impormasyon sa kinaroroonan ng mga salarin. 100,000 ang ibinigay ng PNP at 100,000 naman ay mula sa lokal na pamahalaan ng Bukawi. Walang saplot ng matagpuan ang bangkay ng 3 taong gulang na babae na hinihinalang hinalay at pinatay ng sariling kapatid sa Davao Occidental. Sa investigasyon, lasing ang 17 anyos na sospek nang dalhin ito ang kanyang nakababatang kapatid sa isang lugar malapit sa kanilang bahay sa bayan ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental Huwebes ng gabi. Narinig pa raw ng mga residente ang iyak ng bata. Nang datnan, patay na ang bata na may sugat sa leeg at walang suot na damit. Nahuli kalaunan ang sospek. Isa sa ilalim naman sa autopsy ang bangkay para makumpirma kung hinalay ang biktima. Sinibak ng Department of Transportation ang 3 empleyado ng Office for Transportation Security na sangkot umano sa issue ng tanimbala. Kaugnay ito ng insidenteng nangyari nitong Huwebes. Sa nag-viral na video, isang babaeng senior citizen na patungong Vietnam ang hinold at sinubukang taniman ng bala ng airport security. Tiniyak ni Transportation Secretary Vince Dizon na hindi nila palalampasin ang ganitong mga uri ng pang-aabuso. Sa DOTR, lahat ng ahensya across the board, we are very serious. And if you don't want to lose your jobs, kasi napaka-importante ng trabaho lalo na ngayon, hirap na hirap ang buhay ng mga kababayan natin, hindi para sa inyo, para sa pamilya nyo na, tuminutino na po kayo. Samantala, arestado ang 2 pang South Korean nationals na wanted sa kanilang bansa at sa Interpol dahil sa kasong robbery at illegal gambling. Ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, kapwa may red notice ang 2 at hiniling ng South Korean government ang kanilang agarang deportasyon. Nahuli ang mga sospek sa magkakahiwalay na operasyon ng Fugitive Search Unit ng Cebu at Parañaque noong March 3. Muling naaresto ng Bureau of Immigration ang isang high-profile na South Korean fugitive na tumakas mula sa kustodiya ng mga otoridad noong nakaraang linggo. Nahuli rin ang kanyang kasabwat na isa ring pugante sa Korea. Narito ang report. Matapos ang halos 5 araw ng paghahanap, natunton ng Bureau of Immigration ang puganting si Na-ik-hyun sa Angeles City, Pampanga. Kasama niyang naaresto ang kanyang kasabwat na si Kang Chang-bum. Ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Joel Viado, nahuli si Na sa isang operasyon ng Fugitive Search Unit at Intelligence Division ng BI kasama ang iba pang ahensya ng gobyerno. We are announcing the rearrest of South Korean fugitive Na-ik-hyun. Verification with the Korean National Police Agency also revealed that Kang is also a fugitive wanted in Korea for fraud. Sina ay unang naaresto noong Mayo 2023, ngunit hindi agad napabalik sa Korea dahil sa kasong estafa na isinampa ng isang Pilipina. Tumakas siya mula sa kustodiya ng BI noong March 4 matapos ang isang pagdinig sa Quezon City. Actually, na-establish na po namin, ma'am, na hindi sa CR po. Lumabas po siya ng building ng Office of the City Prosecutor ng Quezon City kasama ang mga tauhan ng BI at sumakay sa isang BI vehicle.
Ayon sa BI, parehong ililipat sina at Kang sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City. Itinuturing silang high-risk detainees kaya magkakaroon ng mas mahigpit na seguridad. Ang objective po namin is mapa-deport po siya agad. Samantala, 2 contractual personnel ng BI ang agad na tinanggal sa serbisyo, habang isang permanent employee ang sinibak ng Department of Justice. Maharap sila sa kasong kriminal at administratibo. Partner Jeff? Oo, nako, buti na lang partner, no? Nahuli uli. Yes, oo. Pero ang init ng balita na yan. Alam mo, last week, no, nung binasa ko yung news item, sinabi nakatakas daw habang nagpaalam na magsi-CR. Tapos sabi ko parang imposible naman, nasa City Hall ka na, di ba? Parang napaka-incompetent naman ng mga bantay kung gano'n. Tatakbo palabas. Oo, di ba? Eventually, may lubas na CCTV. Nakita talaga kung ano yung nangyari. At Napanood mo ba yung mismong video? Ako yung video at malungkot dyan, partner, may kasabwat, no? Na mismo mga tauhan ng pamahalaan doon sa BI. Isipin mo, no, mula sa City Hall, pumunta sila doon sa exclusive men's bar pa. Yung Yo. high profile na men's bar. Talaga namang, hindi, sabi ko nga hindi ba nila naisip na pwede silang makakuha ng video, ganon? Malakas ang loob. Yun nga alam mo, tama ka dyan, partner. Malakas ang loob, ang tanong nga dyan sila lang ba talaga ang nagplano niyan? Or may mga mas matat? Kasi isipin mo, ba't ang lakas ng loob nila na gawin yung ganong klaseng plano? Oo. Kung walang pero syempre, nasa investigation naman yan ng Bureau of Immigration. Saka sinasabi pa, partner, no, kaya daw itong mga fugitive na ito from South Korea nandito dahil hindi nila kailangan ng visa. Kaya nandito sila at mabilis sila nakakapagtago sa Pilipinas. Oo. Tsaka di ba yung isa, si Na Aikyon, ang sinasabi nga, hindi siya, nung nahuli siya ng 2023, hindi siya kagad napapunta ng Korea pabalik. Kasi may nagsampa sa kanya ng estafa dito. Pero ako dati mina-cover ako dati na ganyang style. Na kunyari yung foreigner ay siyempre i-deport na siya. Oo. Ang gagawin, may hindi ko sinasabing pareha sa case, pero I'm just saying na parang baka ganito siya. Kumbaga, may kakonsyaba sila na isang Pinoy o Pinay na magsasampa ng kaso dito para hindi sila ma-deport at maiwan sila dito nakadetain. Oo, parang na nakaraan, yung sa mga tauhan ng Pogi, yung demanda me scheme. Yun mismo yun. Di Oo, ba? oo, para, sige, demanda nyo na ako, para dito lang ako. Oo, parang nga hindi. Na maibalik. So, hindi malayo na, posibleng ganun. Pero yun nga, maganda nga. Ang sabi nga marami na nagbigay ng statement na sinasabi, yes, maganda, nahuli ulit. Pero in the first place, hindi naman dapat nangyari to. Oo. Diba? Ako mabuti na lang. Kaya siguro dapat mas malaliman na investigation yung gagawin dito. Ayun. At good news. Good news po muna, may tapya sa presyo ng produktong petrolyo bukas. Ito na ikalawang rollback ngayong Marso. 1 peso and 70 centavos ang bawas sa presyo ng kada litro ng gasolina. 1 peso and 80 centavos sa kerosene at 90 centavos naman sa diesel. Ang rollback ay dahil na rin sa pagdami ng stockpile ng commercial oil sa Estados Unidos. Gayon din ang planong pagdaragdag ng produksyon ng OPEC sa Abril. At sa aming pagbabalik, dating Pangulong Rodrigo Duterte umiilag nga ba sa umano'y warrant of arrest mula sa International Criminal Court? Usapang no filter tayo dyan kasama si Attorney Dino De Leon live! Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Posible umanong maglabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court or ICC laban kay dating Pangulong Duterte. Sabi ni Congressman Joel Chua, pagkakataon na niya itong sagutin. Giit naman ni Duterte, wala siyang kasalanan. Para sa detalye, kasama natin sa live via phone patch si FMR Manila Senior Correspondent Willie Delgado Jr. Idol Willie. Hi, good Yes. afternoon. Good afternoon, Jack. Good afternoon, Jeff. Yes. Gaya ng nakaumang na impeachment trial laban sa pangalawang Pangulo, sinabi nitong si Manila Representative Joel Chua na pinapayuhan niya itong mag-ama na lalaking harapin
ang napapabalitang warrant of arrest ng International Criminal Court sa kanilang dalawa. Ang magama kasi ngayon ay nasa Hong Kong at dumadalo sa isang event na inorganize ng isang religious organization. Ayon kay Manila Representative Joel Chua sa isang press conference kanina dito sa mababang kapulungan ng Kongreso, bilang kapwa niya abogado, alam daw ng magtatay na walang ibang paraan para patunayan na sila ay inosente kundi yung pagharap dun sa korte, head-on sa alinbang korte. At kahalintulad sa impeachment, hindi naman anya nangangahulugan daw ito na ang arrest warrant ay nagsasabing guilty na itong mag-ama sa isang kaso dahil isa lamang daw paraan itong paglalabas ng warrant para sa kanila para makapaghayag din sila ng kanilang panig. Pero sa panig pa rin ni Chua, sakali man daw totoo itong warrant of arrest na napabalita ngayon laban sa Magamang Duterte mula siya sa ICC ay wala tali ang kamay dito ng Pilipinas o kundi kililanin yung legal na proseso na ito ng International Criminal Court. Bagaman bumitaw na ang Pilipinas sa ICC, meron pa rin daw tayong legal at diplomatic obligation itong Pilipinas sa Interpol para tulungan ng Interpol para maihain itong warrant of arrest laban sa Magama. Katunayan, malaki yung naging papel ng Interpol doon sa pagkaka-aresto, kung matatandaan natin, kay Alice Guo doon sa kanyang pinagtataguan sa Indonesia. At hindi anya magiging maganda ang imahe, ang tingin ng ibang bansa sa Pilipinas kung dededmahin ng pamahalaan ang Interpol, samantalang kapag humihingi tayo ng tulong ay tinatawagan natin ang pansin ng Interpol kapag tayo ay nangangailangan ng anumang tulong sa pamamagitan ng Interpol, Jack. Okay, Willie, ganito ang tanong ko lang, no? Anong reaction nila doon sa biyahe ng dating Pangulo, no, na pumunta sa Hong Kong kasama nga yung kanyang anak? Kasi siyempre marami talagang medyo partner, di ba? Medyo naglalagay ng mali siya doon, na kesyo tumatakas. Anong general consensus ng mga sinasabi ng ating mga kongresista? Nagbigay ba sila ng kanilang mga reaksyon tungkol doon? Well, ang sabi kanina ni Representative Joel Chua na bagamat may sinasabi kasi na parang trabaho daw yung pinunta roon para makipagkita sa ating mga kababayang OFWs, pero sabi niya kung titingnan daw natin yung audience na dinaluhan itong Magama na ito, mukhang apparently yung mga audience ay kabilang doon sa isang religious organization na kung saan ay malapit itong mga Duterte doon sa religious group na yon. Kaya parang medyo medyo parang andap sila na hindi naman talaga pang OFWs yung kanilang lakad. At kung ano man yung kanilang motibo sa pag-alis, na tiyempo naman na may napapabalitang lumalabas nga yung warrant of arrest, ang iniwang payo na lamang nitong si Congressman Chua, mas maganda sigurong harapin ninyo kung ano man yung mga lumalabas na kautusan laban dito sa mga Duterte. Gaya nga dito na sinasabing merong warrant of arrest ang International Criminal Court laban doon sa Magama, harapin nila para mas maganda at magkaalaman kung talaga sila ba'y inosente o guilty, malalaman sa isang tamang venue, which is yung korte. Ayun. Pero partner, napakalaking development of course itong arrest warrant nga daw mula sa International Criminal Court. Pero ang tanong ko, Kuyang Willie, syempre inaabangan na rin ito malamang ng ating mga kongresista. Pero baka naman makalimutan yung sa ating inihintay na impeachment hearing. Kamusta naman yung diyan, paghahanda ng mga kongresista, yung kanilang preparation, kung ito ay matutuloy na nga ba?
Actually, naitanong kanina yan magkakaroon ba ng conflict dahil kung sakali mang pinatawag na sila ng ICC at kung saan mang venue, most likely ba makaka-apekto ba ito dito sa preparasyon para sa impeachment? Inaalam nung House Prosecution Panel yung mga bawat detalye ng posible mangyari at yun ang kanilang mga pinag-uusapan ngayon at pinaghahandaan dahil nasa proseso sila ngayon ng ready na sila na humarap sa sa impeachment court dahil sabi nga nila hangga't mainit yung mga ebidensya dapat iharap na at kung sakali man magkaroon ng pagkaantala halimbawa dahil sa pagpasok nitong ng ICC sa issue ng mga Duterte yun ang isang mga tinatalakay nilang pinag-uusapan nila dito sa House Prosecution Panel dyan. Willie, sa observation mo dyan, no, anong tingin mo? Kasi syempre nakikita mo yung mga members ng prosecution panel. Tingin mo advantage din para sa kanila yung medyo na-delay ng konti or nalalagay sila sa disadvantage? Sinasabi ko na baka advantage kasi alam mo yun, mas napag-aaralan nila ng mabuti or tingin nyo nalalagay din sa disadvantage? Ano masasabi mo, Willie? Ano observation mo dyan? Yung salita kasing bentahe, somehow, meron ito sa panig ng mga Duterte Dahil habang nakabinbin yung impeachment trial, nagkakaroon daw ng tsansa itong mga Duterte para makaporma ng husto, makagawa ng mga dirty tactics gaya nga ng mga nakalipas. Kabi-kabila ang pagsasampa ng kaso laban dito sa mga miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso at may mga pagkakataong pang kumakalap sila ng mga possible na tetestigo laban sa mga Duterte na dapat sana ay makukunan ng testimonya ng panig naman ng prosecution kaugnay ng kanilang mga ebidensyang iniharap base doon sa mga articles of impeachment na kanilang isinulong sa Senado, no? Kaya ang kanilang sentimiento rito, maganda makapag-umpisa na para maihain na husto at least sabi nga nila strike while the iron is hot, parang ganon. So, lahat sila naiinip na. Bakit hindi pa umuusad? Wala silang nakikitang dahilan kung bakit nabibinbin itong pagsisimula ng impeachment trial. Gayong malino naman sa sinasabi ng konstitusyon na yung salitang forthwith o yung agad-agad, karaka-raka, dapat ay simula ng impeachment. Yun ang kanilang, yun ang para nagtatalo sa kanila kasi dumarating din sila sa punto na inirerespeto nila bilang kapwa sa ngayon ng legislatura, inirerespeto rin nila kung ano yung naging desisyon ng Senado na hindi muna nagsisimula kagad. Pero sa kabilang banda naman, pinipilit nila ano ba yung sinasabi ng konstitusyon sa usapin ng isang impeachment proceedings. Okay. Naku, sigurado napakaraming ganap dyan sa iyong kinalalagyan. Kuya Willie. Naku, very exciting dyan. Kaya umasa ka, Idol Willie, no, na araw-araw ay kukulitin ka namin kung ano yung mga latest na kaganapan dyan sa Kongreso. No? Maraming salamat sa oras mo at again, tomorrow, hopefully, may mga bagong developments na with regard to impeachment or do sa ICC. Yes. Alright, sige, balik sa inyo dalawa. Hinihiling ng Kamara sa Senado ang isang opisina para sa House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isang sulat kay Senate President Francis Escudero, hiniling ni House Secretary General Reginald Velasco ang isang silid na magsisilbing opisina o holding area ng mga prosecutor. Natanggap ng Senado ang liham noong Marso 6. Plano ng Kamara na magsagawa ng ocular inspection sa March 11 para matiyak na angkop ang opisina para sa paghahanda sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Samantala, kinumpirma ni Speaker Martin Romualdez ang pagtanggap ng liham mula kay Escudero noong Pebrero 24 tungkol sa impeachment complaint at paghahanda ng Senado. Tiniyak ni Romualdez na magiging patas at alinsunod sa konstitusyon ang proseso ng nalalapit na impeachment trial. Nagpahiwatig si Vice President Sara Duterte tungkol sa planong pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Sa kanyang talumpati sa harap ng Filipino community sa Hong Kong, nagpasalamat si VP Duterte
sa mga kababayang sumuporta sa kanya mula 2016 hanggang ngayon. Pabiro pa siyang nagpasalamat sa kanilang suporta sa halalan sa 2028. Bumisita sa Hong Kong ang Vice Presidente kasama ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte para makipagpulong sa mga overseas Filipino workers. Dumalo sila sa isang Thanksgiving event na inorganisa ng Kingdom of Jesus Christ bilang suporta sa mga kandidato ng PDP Laban para sa nalalapit na halalan. Hinarang ng isang barko ng Pilipinas ang isang barko ng China Coast Guard sa dagat malapit sa Zambales. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela, March 8 nang ma-monitor ng BRP Cabra ang kilos ng barko ng China Coast Guard at pinigilan itong makalapit sa baybayin ng Zambales. Sa kabila ng malalakas na alon, hindi natinag ang BRP Cabra. Dahilan para mapanatili ang layo ng barko ng China sa mahigit 95 nautical miles mula sa baybayin. Patuloy na kinekwestiyon ng PCG ang anilay illegal na pananatili ng barko ng China sa West Philippine Sea. Magsasagawa ng joint military exercises ang China, Russia at Iran sa baybayin ng Iran ngayong linggo. Layunin nitong palakasin ang seguridad sa rehiyon at palawakin ang ugnayan ng mga kalahok na bansa. Magsisimula ang drill sa Martes sa Port of Chabahar sa Southeast Iran sa bahagi ng Gulf of Oman. Lalohan ito ng mga warship, combat vessel at support vessel mula sa 3 bansa kasama ang Iranian Revolutionary Guards. Kasama rin sa military exercises ang mga observer mula sa iba't ibang bansa tulad ng Azerbaijan, South Africa, Oman, Kazakhstan, Pakistan, Qatar, Iraq, UAE at Sri Lanka. Nagkasundo ang Pilipinas at Canada na palakasin ang kooperasyon ng Armed Forces. Ayon sa Department of National Defense, magbibigay ito ng mas malinaw na framework para sa military cooperation. Kasama rito ang joint combat drills, mas malaking military exercises at pagpapahusay ng mga puwersa. Target din ng kasunduan ang pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas laban sa agresibong kilos ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro, kailangang patuloy na palakasin ng bansa ang ugnayang pangdepensa sa mga kaalyadong bansa upang mapigilan ang banta ng China. Aaksyonan ni House Speaker Martin Romualdez ang desisyon ng Korte Suprema na nagpapahintulot sa mga commercial fishing sa municipal waters. Sa isang meeting sa Sicogon Island, Iloilo, tiniyak niya sa mga mangingisda na gagamitin niya ang lahat ng kanyang kakayahan para ipaglaban ang kanilang kaso. Ayon kay Romualdez, kakausapin niya ang Office of the Solicitor General upang iparating sa mga mahistrado ang hinaing ng mga mangingisda. Matatandaang noong Agosto 2024, pinaboran ng Korte Suprema ang Mercidar Fishing Corporation na nagbigay daan sa commercial fishing sa municipal waters. Marin itong tinutulan ng mga mangingisda at environmental groups na nagsabing makakasira ito sa marine ecosystem at kanilang kabuhayan. Naintindihan natin po ang kalagayan ng ating mga fisher folk. Tama po ang posisyon ninyo. Wala akong nakitang mali. Kaya mataas ang kumpiyansa ko na mapapabigyan din tayo. So at lahat ng kakayahan ko gagamitin ko sa itong kaso nyo. Asahan mo yun po. Patuloy na bubuti ang kalagayan ni Pope Francis na nagpapagaling sa pneumonia sa Gemelli Hospital sa Roma. Ayon sa Holy See Press, maayos na tumutugon sa gamutan ang Santo Papa. Sa kanyang inilabas na written angelus, pinuri at pinasalamatan ng Santo Papa ang kanyang mga doktor at health workers sa pagiging malapit at mahabagin nila. Nananatiling stable ang kanyang kondisyon na may bahagyang unti-unting pagbuti. Gayunpaman, nananatiling komplikado ang kanyang kalagayan kahit patuloy ang maingat na pagsusuri ng kanyang mga doktor.
Inanunsyo ng DSWD na ipatutupad na ang Unified PWD ID system bago matapos ang 2025. Sa kasalukuyan, magkakaibang ID ang ginagamit ng mga PWD depende sa kanilang lungsod o probinsya. Sa ilalim ng bagong sistema, isang national ID na lang ang kikilalanin para sa mas mabilis at mas efficient na transactions. Kasama rin sa sistema ang digital verification upang maiwasan ang peking ID at dobleng aplikasyon. Inaasahang mas magiging accessible ang mga benepisyo tulad ng diskwento sa gamot, pagkain at transportasyon sa oras na ganap itong ipatupad. Mga kaarangkada, mukhang may bagong aabangan sa mundo ng showbiz. Ang Bodies Next Gen, isang all-female sing and dance group. Handang-handa na silang sumabak sa mundo ng P-pop. At hindi lang basta-basta ha, dumaan sila sa matinding auditions at training para siguraduhing pasabog ang kanilang performance. May kanya-kanya rin silang stage monikers, kaya kilalanin sina Body Wendy, Body Chanel, Body Amara, at iba pang talented members ng grupo. At ang mastermind, walang iba kundi si Marinette Gamboa, dating mayor, ngayon talent producer na. Kung naalala nyo ang D-Bodies noon, well mga karangkada, ito na ang mas fresh, fierce at K-pop inspired version. Sila na nga kaya ang katapat ng Bini? Aba, abangan natin ang Bodies Next Gen. Yes, welcome sa ating showbiz diva. Oo naman. Diba? Dalawa bago, ikaw ang bago. Bago si Alex. Of course, dapat hindi isang beses lang yan, Alex. Mamaya umaasa pa kami na may iba ka pang showbiz na news na ihahatid sa atin. Ayun, of course, Jack and Jeff, naku, marami tayong pasabog. Kaya naman sa mga kaarangkada natin, tutok lang kayo for more. Sa latest, syempre, sa showbiz, muli ito po si Alex Baltazar. Yes, usahan namin yan mamaya. Thanks, Alex. Sa aming pagbabalik, LeBron James pahinga muna sa laro dahil sa injury. Marami pang may init na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Bigla ang bumiyahe patungong Hong Kong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa gitna ng espekulasyong iniiwasan niya ang posibleng arrest warrant mula sa International Criminal Court kaugnay ng war on drugs ng kanyang administrasyon. Dumalo si Duterte sa isang campaign rally sa Southern Stadium kasama ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte para suportahan ang mga senatorial candidates ng kanilang partido. Sa kanyang talumpati, binanggit ng dating Pangulo ang usapin ng ICC at iginit na handa siyang makulong sakaling lumabas ang warrant. Iniimbestigahan ng ICC ang libu-libong napatay sa anti-drug campaign ng kanyang administrasyon habang maaaring mariing itinanggi ni Duterte na nag-utos siya ng extrajudicial killings. Nilinaw ng Davao Regional Police ang presensya ng mga pulis sa Davao International Airport kahapon. Ayon sa PNP, simulation exercise ito sa paparating na halalan 2025 at hindi para sa umano'y paghuli kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Davao correspondent Hernel Tokmo. Usap-usapan sa social media ang presensya ng mga pulis kahapon sa Francisco Bangoy International Airport sa Davao City. Mula umaga hanggang gabi, naispatan ang mga pulis na may dala pang panangga o shield. Nagdulot ito ng espekulasyon na ipinadala umano ito ng PNP para sa umano'y paghuli kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naging usap-usapan kasi na mayroon na umanong arrest order mula sa International Criminal Court si Duterte dahil sa umano'y kasong crime against humanity bunsod ng war on drugs nito. Pero pinabulaanan ito ng Davao Regional Police at sinabing simulation exercise lamang ito para sa darating na 2025 midterm election. Ang simulation exercise po na naganap kahapon ay hindi po siya related din sa any issues po na meron po ang ating Philippines po ngayon. So
ang nangyari pong simulation exercises ay related lamang po sa national and local elections. Hindi po dun sa mga lumalabas po na balita na ICC and other cases po against the former president. Pinasinungalingan din ni De La Rey ang ulat na umano'y nasa 100 hanggang 1,000 ang bilang ng mga pulis dahil hindi bababa sa 30 pulis lang umano ang idineploy galing sa Regional Mobile Force Battalion. Bahagi ito sa 100 days operational activities ng COMELEC at PNP kaugnay sa darating na halalan. Yung police response po, like security sa perimeter ng Davao International Airport, if ever po may mga need na i-secure in relation sa national local election like mga ballot boxes, part po yun siya sa contingency planning natin kasi nakafocus tayo ngayon sa mga security preparations para po sa national and local elections. Kaugnay naman sa espekulasyon sa paghuli kay Duterte ayon sa PNP, wala pa silang natatanggap na impormasyon ukol dito. Ayon kay De La Rey, kung sakali magkaroon man ng warrant of arrest, ay handa naman sila kung kakailanganin ang kanilang tulong. Hernal Tokmo, umarangkada sa pagbabalita. Usap-usapan ngayon ang posibleng warrant of arrest mula sa International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa libu-libong napatay sa kanyang war on drugs. May nagsasabing panahon na para managot siya habang ang iba naman ay naniniwalang inaapi lang siya ng dayuhan. Ano sa tingin nyo? Dapat bang kasuhan o dapat bang protektahan? Tara, pakinggan natin ang pulso ng bayan sa Masa Sabi. Kung ano ang tama, ayan siyang gawin dahil may batas tayo para sa mga kasong ganyan. Sana mapunta sa mabuting desisyon para walang sisihan. Kung kailangan kung talagang may ginawa siyang hindi maganda, okay lang po. Hindi ako niniwala dyan. Pakita niyo muna yung warrant. Kung ano lang yung magiging resulta, yun, the truth will prevail naman po. So be it. Ganun. Kasi sigad naman po lahat nakakaalam ng lahat. Kung dapat siya makulong, ikulong talaga. Ngayon, makakasama natin si Attorney Dino De Leon, isa sa mga partners ng Dargon Law at Direktor ng Human Rights and People Empowerment Center. Pag-uusapan natin ang mainit na issue sa warrant of arrest mula sa ICC. May epekto ba ito sa bansa, sa politika, at kay dating Pangulong Duterte mismo? Magandang gabi po, Attorney De Leon. Welcome po sa Arangkada Balita. Jack Batallones po at Jeffrey Hernandez. Hi, Attorney. Salamat po sa pagpasyal po. Magandang dito gabi. Sa aming sa studio po namin. Attorney, una-una, gaano ba talaga yung, ano ba yung, posible ba talaga na may warrant of arrest na nakalabas? Well, matagal lang ang inaantay yung warrant of arrest, Jack, no, Jeff? Sabi nga ng mga iba, medyo late na. Pero sabi nga, huli mad at magaling, dapat gawin kung anong tama, di ba? Kahit na nahuhuli, kung kinakailangan harapin niya yung batas, lalong-lalo na libo-libong tao. Mahigit, ang estimate ng International Criminal Court na namatay under President Rodrigo Duterte's regime is 12,000 to 30,000 people. Ang total na namatay sa World Trade Center attacks, halos 3,000. Kahit na limahin mo yun, mas marami pang pinatay sa Pilipinas. No? Kaya nga ang tinatawag dito na International Criminal Court is crimes against humanity of mass murder. So dapat lang na may managot. At ang dami-daming namatay sa ilalim ng rehimeng Duterte. Kaya nga sana, lumabas na yung warrant of arrest. At very possible yan. Bakit? Kasi kung matatandaan mo, noong 2023, nagdesisyon na ang International Criminal Court na meron silang jurisdiction dito sa kasong ito. Ito rin ay in-affirm ng Supreme Court in a unanimous decision, 15-0, na meron talagang jurisdiction ang International Criminal Court. Alam natin na nag-iimbestiga na sila. In fact, last year, pumasok nga sila sa Pilipinas at nag-interview ng maraming mga witnesses. And batay na rin sa rules ng International Criminal Court or ng Rome Statute, pag na-determine nila na meron namang reasonable grounds to believe na merong crimes against humanity na nagawa dito sa Pilipinas, sila ay mag-i-issue ng warrant of arrest. Pero, Attorney Dino, paano nga ba yung proseso niyan? O, given, meron talagang warrant of arrest, paano yung mga unang proseso hanggang sa pag-aresto?
Ang issuance kasi ang warrant of arrest enables the court na magkaroon ng jurisdiction doon sa person ng isang tao. So napaka-importante na mapasailalim yung nasasakdal sa jurisdiction ng korte. After that, no, kung nag-issue ng warrant of arrest, dapat mag-cooperate ang Pilipinas. Bakit? Kasi sang-ayon na rin sa ating treaty obligations nung tayo ay part pa ng International Criminal Court, yung indicative dates noong allegations or accusations against President Duterte ay yung mayor pa siya hanggang nung siya ay Pangulo until 2019 bago pa siya nag-withdraw sa Rome Statute. So pagka-initia yung warrant of arrest, kailangan mag-cooperate ang Pilipinas based on our treaty obligations under the Rome Statute. Pero hindi lang yung Rome Statute ang pinag-uusapan natin. Tayo rin ay treaty party or party rin ng International Police. So ang gagawin ng ICC ay i-course through niya yung arrest warrant through the International Police or Interpol. Yun yung alam natin na Interpol, makikita mo yun sa mga airport, di ba? And then after that, kailangan mag-cooperate ng Pilipinas through the Philippine National Police. So, kaya siguro marami, sabi nila, di ba, marami tayong nakikitang police sa Davao pa sa paghahanda na rin siguro sa pag-aaresto kay dating Pangulong Duterte. Sabi nila, it's just a halalan daw. Halalan or exercise, pero napakarami namang ibang lugar rin sa Pilipinas. No? But of course, syempre, kailangan rin nila magkaroon ng cover siguro sa kanilang paghahanda. Kasi syempre, alam naman natin ng impluensya ng mga Duterte. Kasama na rin nung 10 nilang mga sinasabi nating enablers noong bloody regime ni Pangulong Rodrigo Duterte. At attorney, ganito, no? I'm sure partner Jeff, no, nakasama ka na rin dati sa mga operation na nagsaserve ng warrant kasi may coordination yan sa barangay, sa police na nakakasakop doon. Dito ba, yung katulad lilinaw ko naman, actually nabanggit mo kanina, pero para malinaw lang, yung Interpol ay dapat makipag-coordinate muna sa police. Paano pag hindi nakipag-coordinate yung police dyan? Well, ultimately, di ba, ang ating mga batas, ang ating mga international obligations will only be as good as us abiding by them. Alam mo, wala namang silbi yung konstitusyon, wala namang silbi yung batas kung hindi natin susundin, no? Meron tayong international obligation to abide by our treaty obligations. Pero sinabi na rin naman ng Administrasyong Marcos na sila ay magko-cooperate. At kung meron talagang warrant of arrest, sinabi na rin ito ng Marcos administration at sinabi rin ng Department of Justice, pati ng PCO, ay isi-serve nila ito ng maayos. At kailangan nilang sundin ang batas. Kasi alam mo, Jeff, mahirap rin na meron tayong sinasabi na dapat may rule of law internationally sa West Philippine Sea, di ba? Pero hindi tayo mag-a-abide ng ating treaty obligations, di ba? You can't have your cake and eat it too. Kaya sinasabi, kung gusto natin na sabihin na hindi pwedeng maging international paraya ang China, kung saan tumakbo si Rodrigo Duterte at dapat sundin ang arbitral ruling sa West Philippine Sea at ang United Nations Convention on the Law of the Seas, kailangan sumunod rin tayo sa ating treaty obligations. Yun rin naman ang nakita ng Marcos administration. Kaya rin naman, sinabi nila na, okay, magko-cooperate kami. Pero, attorney kasi natin, di ba, ang dating Pangulo, sabi niya parang, sige lang, ICC, investigahan niyo ako. Pero ngayon, na medyo umiinit yung usapin, yung chismis pa lang ba ito ngayon, na meron na daw warrant of arrest. Sa tingin niyo, paano ba ito haharapin ng dating Pangulo? Well, alam mo, sinasabi nga, di ba, handa naman daw siyang makulong. Pero, nung narinig ang chismis, nandun na ngayon sa Hong Kong, no? Atapang at tao nga, atakbo at tulin daw. Yun nga yung joke ng mga tao, no? Pero, alam mo, swerte pa nga si Rodrigo Duterte at susunod dyan siguro si Senator Beto de la Rosa, no? Na main implementer ng bloody war on drugs. Napakaswerte pa rin nila. Bakit? Kasi haharap sila at magiging nasasakdal. Pero lahat ng pinatay sa ilalim ni Pangulong Rodrigo Duterte, hindi naman nasakdal. Lahat naman yun pinatay na lang ang walang kalaban-laban. They didn't have their day in court. Rodrigo Duterte and his cohorts will still have their day in court. Napakaswerte pa rin naman nila. Sinasabi nga nila, di ba, nung panahon ng Tokhang, kakatok lang naman sila. Pag wala kang tinatago, wala ka naman dapat ikatakot. Yun naman ang sabi nila, di ba? So ngayon, kung sinasabi nila yun, harapin nila ang international law, harapin nila ang international court. Kung wala naman silang tinatago, dapat humarap sila, hindi magtatago sila sa China. Tsaka ang sabi nga hindi porke kunyari kunin siya dito, is guilty na siya, di ba? Binibigyan siya ng pagkakataon nga na humarap doon sa tamang May court. due process silang haharapin process. na hindi nila binagay sa lahat ng pinatay under Duterte, the Duterte administration. Ilang mga pamilya ba yung nawalay sa kanilang mga minamahal? Ilang mga tao ba hanggang ngayon nagre-recover pa rin sa lahat ng dahas na nakita nila sa ilalim ng rehimeng Duterte? Lahat yung mga yon, nag-iisa ngayon, di ba, nalulungkot sila
sila. And they never faced a courtroom. Wala man lang silang avenue to say na inosente po kami, kinailangan po namin ang Estado na tulungan kami. Wala sila lahat doon. Si Rodrigo Duterte kaya niya mag-hire ng napakaraming abogado dahilan sa mayaman sila, marami silang impluwensya, makapangyarihan pa rin sila, at magkakaroon sila ng araw sa korte. Maswerte pa nga sila eh. Huwag dapat sila matakot. Sabi nga nila, kung wala namang tinatago, wala dapat ikatakot. Attorney, may nakausap ka na ba na pamilya ng mga biktima? Ano ba yung kanilang reaksyon dito na may warrant of arrest na daw? Marami po kaming mga biktima na kausap sa Human Rights and People Empowerment Center, sa Free Legal Assistance Group, kung saan po ako kabilang. At alam niyo po, kung maririnig niyo po yung hinagpis ng kanilang paghihirap sa ilalim ni Rodrigo Duterte. Naalala ko po, no ako isang batang abogado pa lamang nung namatay si Kian de los Santos. At bilang isang batang abogado, naka-shorts lang po ako, hindi ako makatulog sa gabi. Hindi ako makatulog sa gabi, so bumisita po ako sa kanyang burol. At doon ko lang po naranasan na iba pala yung kapal ng hangin pag merong tinatawag na despair. At yung despair po, alam niyo po, may amoy pala eh. Ibang klase yung amoy ng despair at iba po yung klase ng lungkot. At nakikita niyo po yung mga tao doon, bumubulong-bulong sa takot, pero wala po silang magawa. No? Lahat po ng mga pamilyang ito ay naghihinagpis. Hanggang ngayon, wala pa rin katarungan. Bakit? Kaya lang naman nagkaroon ng jurisdiction ng International Criminal Court is because our local systems are unwilling and unable to put to justice those people who committed this violent atrocity. So ang masaklap po dyan, wala po silang sasandalan dito sa Pilipinas eh. Kaya po kinailangan na International Criminal Court. So marami po sa kanila nagagalak. Pero ang tanong po, magkakaroon ba ng konklusyon? Magkakaroon ba talaga ng hustisya? Alam niyo po, kaya po bumabalik-balik yung mga magnanakaw, yung mga violent people, yung mga mamamatay tao sa ating history is because nakakabalik sila sa kapangyarihan eh. Ang dapat po siguraduhin na makulong ang mga violent authors of the war on drugs, kunin ang kanilang mga pera para hindi na sila makabalik sa kapangyarihan. Alam niyo po, ang panagkoy lagi ng mga Pilipino, kaya uso yung instant justice, di ba? Itatawag ka lang, tapos biglang sasabihin nila, hindi na kita idedemanda, iba na yung tawag ngayon, di ba? Bakit? Kasi marami ng mga tao ang gutom sa hustisya. Kaya yun ang pinaka-importante. Sana magkaroon ng justice in this particular case. Attorney, nabanggit mo kanina si Senator Bato, which is running ngayon, di ba? Re-election. Anong magiging epekto kung sakaling lumabas ang warrant of arrest laban sa kanya? Well, dapat magtrabaho pa rin siya kasi maalala naman natin, di ba, ang ginawa nila kay Senator Laila de Lima. 7 taon na nakulong si Senator Laila de Lima sa gawa-gawang pekeng kaso, pero nakapagtrabaho pa rin. Meron pa rin siyang close to 700 bills and resolutions. Napasa niya pa rin yung 4-Piece Act, Pantawid Pamilya Program, yung Magna Carta for the Poor. So dapat hindi maka-apekto sa performance niya bilang senador. Pinagbawalan nila si Laila de Lima na mag-perform, ballpen at papel lang yung hawak niya, pero nakapagtrabaho siya. So as a senator, dapat makapagtrabaho pa rin siya. Pero siyempre, may hirapan siguro siya mangampanya ngayon. Pero si Trillanes naman, Senator Trillanes, nangampanya from inside prison. Si Senator Laila de Lima naman, nangampanya inside prison. So, it shouldn't stop us from making sure that justice will serve its due course. Kanina sa aming programa pala at attorney, meron lang mga question, may very curious sa ating mga kababayan. Kapag daw yung isang tao inaresto ng ICC, saan daw ba kayo kukulong talaga? Di ba, ang ganda pa nga ng jail cell nila doon sa The Hague. Alam nyo, nag-aral po ako dyan sa The Hague at nakita ko po yung International Criminal Court. Ang layo naman sa mga kulungan dito. Actually, di ba, yung ginawa nilang karumal-dumal na krimen, naka-aircon pa sila pa doon. Masarap pa ang pagkain nila doon, di ba? Kaya nga sabi ko, napakaswerte pa rin niya kumpara sa mga pobreng mga taong inapi at inubusan ng pamilya dito sa Pilipinas. Pero eto na lang, may legal remedies pa ba na pwedeng magawa siya? Kung sakali lobas yung warrant. Kasi di ba usually dito, pupunta ka na Supreme Court para pero dito walang ganun. Meron ba siyang pwedeng gawin? Well, ang ine-expect niya dahil meron niyang battalion of lawyers because he can afford one. Nakalimutan na natin yung mga nawawalang pera sa Farmally. Kalimutan na rin natin yung mga triniple ang utang ng Pilipinas na hindi ka naman nakakita ng social services. Definitely, malalim ang kanilang balon. At definitely, meron silang maraming mga abogado. So, pwede sila mag-file sa International Criminal Court ng mga iba't ibang remedies at motions. We don't expect na
na magpa-file sila sa local courts ng Pilipinas, although they will try. Kasi wala namang ability yung local courts to stop an international court duly empowered by international law na tayo ay dating kasapi. No? So they will try, but their better remedy is with the International Criminal Court itself. Meaning to say, bago ka makahingi ng remedy sa International Criminal Court, ang kailangan mong gawin, magsabit ka sa jurisdiction, magpa-aresto ka. Otherwise, you cannot ask for a relief kung hindi ka magpapa-aresto, di ba? Other than that, baka maiwan talaga siya sa China. Baka doon, under the mercy of President Xi Jinping, kung gusto niya, di ba? Attorney, medyo kaabang-abang no itong mga susunod na mga araw no sa mga balitaan natin no. Pero nako mahilig sa kantahan itong si Attorney. Attorney, ang aking huling tanong na lang, kung merong isang kanta OPM na maihahandog mo sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, ano ba 'yun? At bakit? Kanta ba talaga? Pero actually, baka pwedeng mensahe. Hindi ako makaisip ng title eh. Alam mo, laging may araw ang hustisya. No? Ang hirap kasi sa kanila lahat, nagpakasasa sila sa kapangyarihan na akala nila accountability will never reach them. No? So sa akin, alalahanin natin lahat, bilog ang mundo, bulog ang kapangyarihan, at may araw rin lahat ng abusado. Okay. Yung kanta, wala pa ba? Ibigay namin kayo na ano. Sige. I-guess namin kayo para alam namin yung sagot mo na dyan. I-advance nyo sa akin next time. Namnamin nyo muna yung tanong. Anyway, Atty. Maraming salamat sa pagpunta dito sa Kada Balita. At kita natin naman yung passion ni Atty. sa pagsagot. No? Again, maraming salamat, Atty. Dino De Leon, sa inyong paliwanag, which is napakalinaw nga. No? At mukhang hindi pa rito nagtatapos ang mga usapan at siguradong marami pang mangyayari na sa mga susunod na araw. Kaya maraming salamat po uli, Atty. Dino De Leon. Sa aming pagbabalik, Sexy Beach, Walk ni Maris Racal, Hot Topic Online. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Naputol ang 8-game winning streak ng Los Angeles Lakers matapos silang matalo sa Boston Celtics noong Sabado sa score na 111-101. Pero mas malaking dagok sa Lakers ang pagkawala ni LeBron James na nagtamo ng groin injury sa fourth quarter kaya hindi na niya natapos ang laro. Bago mag-exit, nag-ambag ng 22 puntos at 14 rebounds at 9 assists. Inaasahang ilang linggo pang magpapahinga si James dahil sa tinamong injury. Hakot Award ang pelikulang Song of the Fireflies sa katatapos lang ng Manila International Film Festival sa Los Angeles, California. May report si FMR News Manila, Kath Kahukom. Hinirang na Best Picture ang pelikulang yan na tungkol sa Lubok Children's Choir. Big win naman para kay Morissette Amon ang pagkakapanalo niya ng Best Actress Award sa kanyang first acting role. Best Supporting Actress naman si Rachel Alejandro, habang Best Supporting Actor naman si Noel Comia Jr. Dahil sa tagumpay ng pelikula sa MIFF, maraming mas lalong na-excite na mapanood ang pelikula sa Pilipinas. Hindi lang fans ni Morissette ang nag-aabang, kundi pati na rin ang mahihilig sa quality Filipino films na kinikilala sa international scene. Nakibahagi rin sa selebrasyon si First Lady Liza Araneta Marcos at ang first Asian winner ng The Voice USA na si Sofronio Vasquez. Tampok din sa MIFF ang 10 pelikulang naglaban-laban sa 50th Metro Manila Film Festival. Kat Kahukom, umaarangkada sa pagbabalita. Thank you, Kath Kahukom ng FMR News. Hindi pa officially summer pero ang incognito star na si Maris Racal, inumpisahan na ang pagrampa in her bikini. Sa kanyang latest Instagram post, ipinakita ni Maris Racal ang kanyang sexy behind habang naglalakad sa beach. Ang video clip na yan, may more than 180,000 likes lang naman since posting. Napakomment nga pati sina Vice Ganda at Jolina Magdangal at Rufa Gutierrez. Patunay ang pagiging aktibong muli sa social media ni Maris na back to normal na ang kanyang buhay matapos ang kontrobersiya sa kanilang
on-screen or sa kanyang on-screen partner na si Anthony Jennings. Okay, patunay lang. Summer na talaga, Oo, patunay lang yan doon sa video na lahat ng mga naging problema niya ay all behind her now. Iyan. Ayun. Past is past, sabi nga nila. Yes. Diba? Moving forward, eto tayo ngayon. Pero syempre, hindi papakabog ang ating showbiz Naman, diva. of course. Showbiz diva. Bawal mag-bikini dito. Of course, gusto pa natin tumagal yung show. Pero again, welcome, Welcome, Alex. boy. Welcome, and welcome din, Jeff. Welcome. Ay, thank you. Ako rin nga pala. Salamat sa kamusta ang first experience? Ang saya. Maraming salamat sa pagpayag na sumalta ako dito. Salta talaga. At tumakbo ka pa mula sa kapitbahay. Nag-may show siya bago pumunta dito. At Nakasunod. dahil dito na-miss ko tong partner ko na si Jack. Pero okay lang dahil grabe. Ikaw ba kumusta yung experience? Ay, okay naman. Isang karangalan na makapartner si isang Jack Batallones. Isang karangalan. Kasi si partner Alex, mag-partner na talaga kami araw-araw. Ayan. Makita pa namin, Alex, sa mga susunod na araw. Oo nga. Yan ang mga balitang umaarangkada ngayong araw. Ako po, si Jack Batallones. Sa ngalan ni Miss Nina Corpus, ako naman po si Jeffrey Hernaez. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita!